Si Clara, ang senyorita ng makapangyarihang pamilyang Alcantara, ay 15 taon nang ipinatapon palayo sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, nabalitaan niyang kritikal ang kondisyon ng kanyang pinakamamahal na lolo Rafael sa St. Luke's Medical Center. Kahit pinigilan ng matalik na kaibigan, desidido siyang bumalik ng Maynila. Sa kabilang banda, si Manang Elena, ang respetado at makapangyarihang mayordoma ng pamilya, ay maaga nang nakatanggap ng ulat mula sa tauhan niyang si Ricardo. Sa gitna ng magulong na pinanood nila sa VIP lounge ang bawat kuha ng litrato. Sa wakas, natagpuan si Clara. Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, ang nanlilisik niyang mga mata ay nagpatulala sa mga tauhan ni Manang Elena. Minaneho ni Clara ang kanyang mamahaling sports car patungo sa St. Luke's. Sa loob ng private room, binabantayan ni Manang Elena ang pag-aalaga kay Lolo Rafael. Pumasok si Clara. Bahagyang nagulat si Manang Elena ngunit agad ding bumalik sa pagiging kalmado, isinara ang pinto, at tahimik na lumabas. Nakita ni Clara si Lolo Rafael na nakahiga, walang malay. Kumirat ang puso niya. Ibinulong niya, "Lolo, nandito na po ako. Gumising na po kayo para makita ako." Sa labas, kinuha ni Manang Elena ang telepono at tinawagan si Senyora Victoria, ang madrasta ni Clara. Ang hapunan sa mansyon ng mga Alcantara ay balot ng tensyon. Pumasok si Clara sa marangyang dining hall sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat. "Magandang gabi," casual niyang sabi. "Isa lang akong bisitang hindi inaasahan, kaya wag na kayong maging formal." Umupo siya sa bakanteng silya. Lumapit si Antonio, ang kuya niya, para batiin siya ng magiliw, ngunit malamig siyang tinanggihan ni Clara. Si Senyora Victoria, sinusubukang pag-aanin ang sitwasyon, ay magalang na ipinakilala ang mga bagong miyembro ng pamilya, marahil ang asawa ni Eduardo, ang pangalawang kapatid. Ngunit mapanuyang ngiti lang ang isinukli ni Clara. Dahil dito, nagsalita si Eduardo, "Clara, huwag kang bastos." Sumagot si Clara ng may pang-asar, "Pasensya na, sanay na eh." Sakto namang napansin ni Clara ang isang batang lalaki na hindi niya kilala. Tumingin siya kay Antonio na tila nagtatanong, ngunit agad itong umiling. Sinulyapan niya ang mag-asawang Eduardo, ngunit mukhang wala silang pakialam. Walang nagawa, diretsang tinanong ni Clara ang bata, "Anong pangalan mo, bata?" "Mateo po." Natigilan si Clara saglit, tapos tumawa. "Wow, ang galing. Grabe, talagang napakagaling. Pero hindi ko siya nanay." Sinulyapan niya si Senyora Victoria. Hindi talaga nauubusan ng gulo ang pamilyang to. Palakaibigan niyang inilahad ang kamay kay Mateo. Biglang pumasok si Don Miguel, ang ama ni Clara at pinuno ng Alcantara Group. Lahat ay tumayo para batiin siya, maliban kay Clara na nanatiling nakaupo. May sarkasmo pa siyang sinabi, "Father, marunong ka talagang manggulat, ano? Nag-uwi ka pa ng gwapong kapatid na hindi naman dapat nandito." Ang katotohanan, ang tunay na ina ni Clara ay nagdusa ng husto sa bahay na iyon. Si Clara ay ipinatapon sa ibang bansa 15 taon na ang nakalipas, kinasusuklaman ng lahat maliban sa kanyang lolo Rafael. Ngayon, bukod sa pag-aalaga sa lolo niya, ang isa pang mahalagang misyon ni Clara ay alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Para maibsan ang tensyon, kumuha si Antonio ng mamahaling alak para ialok. Ngunit ang matalim na tingin ni Don Miguel ay nagpatigil sa kanya. Walang pakundangang inagaw ni Clara ang bote, nagsalin sa baso, at ininom ito. "Cheers sa sarili ko," sabi niya, "sana magkaroon pa ako ng mas marami pang stepmother sa hinaharap." Nagngingit-ngit sa galit si Don Miguel at hinarap si Clara. "Bakit ka bumalik ng Pilipinas?" mariin niyang tanong. Tinaas ni Clara ang kanyang baba, "Gusto ko eh. Kailangan ba ng rason?" Halos sumabog sa galit si Don Miguel. Hindi nagpatalo si Clara, hinampas ang mesa at tumayo. "Hindi na ako bata, at sa lahat ng nandito, hindi ba't ako ang may pinakamalaking karapatan na tumayo sa bahay na ito? Tama ba ako, mahal kong stepmother?"
Ang masayang hapunan ay nagtapos sa gulo. Kinabukasan, pumunta si Clara sa isang high-end boutique sa Makati para maghanap ng modern Filipiniana dress. Habang naghihintay, narinig niya ang isang maingay na pagtatalo. Si Bianca pala, isang sikat na aktres, na minamaliit ang sales staff. Hindi mo ba ako kilala? VIP ako. Huwag mo akong turuan, sigaw ni Bianca. Hindi napigilan ni Clara na makialam. Si Bianca, na hindi alam kung sino si Clara, ay mayabang na pinaalis siya. Dahil sa aroganteng ugali ni Bianca, nagpa siya si Clara na turuan siya ng leksyon. Akala mo ba nasa teleserye ka? Kung makakumpas ka naman. Dahil sa haba ng bestida ni Bianca, hindi lang niya nahabol si Clara, natisod pa siya. Sa inis, kinuha ni Bianca ang takong at ibinato kay Clara. Nagkibit-balikat lang si Clara at sinipa palayo ang sapatos. Naghabulan sila hanggang sa ground floor. Halatang hindi kalaban ni Clara ang mahinang si Bianca, pinaglaruan lang siya nito. Ang mga usisero ay nagsilabasan, nanood, at kumuha ng video. Pagod na si Bianca, sinubukan niyang umatake ng patalikod, pero mabilis siyang naidiin ni Clara sa front desk. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Sigaw ni Bianca, o baka ginagaya lang ni Clara ang tono niya. Sakto namang dumating ang tatlong mamahaling sasakyan. Bumaba si Manang Elena kasama ang mga bodyguard. Mabilis na pinapasok ng mga gwardya ang mga nanonood at kumukuha ng video. Nakita ni Bianca si Manang Elena na parang tagapagligtas, itinuro si Clara at sinabing ipahuli ito. Nagtatakang tumingin si Clara kay Manang Elena. Dahan-daang ipinakilala ni Manang Elena kung sino si Clara kay Bianca. Nanlaki ang mata ni Bianca sa gulat. Tiningnan ni Clara si Bianca, nanghuhula, kay Antonio. O kay Eduardo. O baka naman, kay Father. Tapos ay ngumisi siya, inasar si Bianca sa kawalan ng hiya, mas kaiya-hiya ka pa sa elementary student. Napaiyak na lang si Bianca sa sahig. Sa isang private room, kinolekta ng mga bodyguard ang mga cellphone at camera. Naglabas si Manang Elena ng mga dokumento, sinabing kung pipirma sila ng kasunduang buburahin ang mga video at litrato, bibigyan sila ng malaking halaga. Masayang pumirma ang lahat, maliban sa isang abogado na nagngangalang Marco Reyes. Sinabi niyang wala siyang kinunan at fan siya ni Bianca kaya hindi niya ito ipagkakalat. Sakto namang tumawag ang may-ari ng inuupahan niyang apartment, nagtataas ng renta. Napabuntong hininga siya. Nakita ito ni Clara. Nilapitan niya si Marco at tinanong kung bakit hindi siya pumirma gayong kailangan niya ng pera. Sagot ni Marco, sa legal na paraan lang ako kumikita ng pera. Naging interesado si Clara sa kanya, inabutan siya ng calling card, at inalok ng trabaho na may malaking sweldo. Nainsulto si Marco at umalis. Pag-uwi sa bahay, nakita ni Marco ang kanyang tatay na nagtatrabaho pa rin sa maliit nilang tindahan kahit gabi na. Nakaramdam siya ng konsensya at pagsisisi. Gusto niyang patigilin na sa trabaho ang ama, pero tumanggi ito at sinabing naniniwala siyang magtatagumpay si Marco. Lalong nabagabag si Marco. Hindi siya nakatulog, iniisip ang alok ni Clara. Kinuha niya ang telepono para tumawag pero pinigilan siya ng pride. Biglang tumunog ang telepono niya. Hello, bakit hindi ka tumawag? Magkita tayo bukas. Si Clara. Kinabukasan, nagkita sila sa isang restaurant. May pinapaimbestigahan si Clara kay Marco. Kahit kasasabi lang ni Marco na, hindi ako utusan, natulala siya nang makita ang tseke para sa serbisyo niya. Mukhang walang halaga ang pride kapag pera na ang kaharap. Agad siyang nagtanong sa mga kakilala. Gabi, iniulat ni Marco kay Clara ang resulta. Ang numero ay galing sa burner phone, patay na ang may-ari. Ang tanging lead ay ang lokasyon kung saan huling ipinadala ang mensahe malapit sa mansyon ng mga Alcantara. Nagulat si Clara. Samantala, nakatanggap din ng ulat si Manang Elena tungkol sa pag-iimbestiga ni Clara at Marco sa misteryosong numero. Inutusan niya si Ricardo na maging maingat at lihim lang na magmatsyag. Kinabukasan,
Nakatanggap ng tawag si Marco para sa isang interview sa Alcantara Group. Tuwang-tuwa siyang nagpaalam sa ama. Isang ordinaryong abogado mula sa hindi kilalang law school, mag-i-interview sa isang dambuhalang korporasyon. Sa meeting room, tiningnan ng mga executive ang resume ni Marco nang may pagdududa. Ngunit nang magsalita si Manang Elena para irekomenda siya, tumahimik ang lahat. Sakto namang pumasok si Clara. Inasar niya ang makaluma at boring na hiring process ng kumpanya, pati na ang pagpili ni Manang Elena. Hindi pa siya tapos magsalita, biglang tumunog ang alarm ng building. Nagmadaling lumabas ang lahat. Sa rooftop, may isang lalaking nagbabantang tatalon. Agad nalaman ng intelligence team, ang anak niyang babae ay dating empleyado ng Alcantara, namatay sa isang aksidente sa trabaho noong nakaraang taon. Ang hiling niyang danyos perwisyo ay tinanggihan ng kumpanya. Sabi ng head ng legal, trespassing at illegal assembly ang kaso. Sabi ng head ng PR, kontrolado na ang media, basta maayos sa loob ng 10 minuto, hindi kakalat ang balita. Si Manang Elena mismo ang lumabas para kausapin ang lalaki. Nangako siyang kakalimutan ang lahat kung bababa ito, at ginamit ang emosyon, alam kong masakit ang pinagdadaanan ninyo. May anak pa kayong lalaki. Wala na ang ate niya, kapag pati ang tatay ay nawala, paano na ang matalino niyang anak? Nag-alinlangan ang lalaki. Dinagdagan pa ni Manang Elena, nangangako ang kumpanya na sasagutin ang pag-aaral ng anak ninyo. Naniwala ang lalaki at dahan-daang bumaba. Ngunit pagbaba niya, agad siyang dinakma ng mga bodyguard at kinaladkad palayo. Nakita ito ni Clara at Marco, nandidiri sa galit. Gusto nilang tumulong pero hindi alam kung paano. Nakita ni Clara ang lalaking nagpupumiglas sa labas. Hindi niya napigilan ang sarili. Inagaw niya ang hawak na pandesal ng isang empleyado, kinagatan, at itinapon. Nang hindi nakatingin ang iba, sumakay siya sa isang sasakyan, maaaring golf cart o company car, at pinaandar ito. Nanlaki ang mata ni Marco, namutla. Pinaharurot ni Clara ang sasakyan pabalik, sinadyang banggay ng bahagya ang luma at sira-sirang sasakyan ng lalaki, o huminto malapit dito. Bumaba siya. At ang unang sinabi sa lalaki ay, marami akong pera. I'd manda mo ako, baka milyon pa makuha mo. Bilisan mo, nagmamadali ako. Lumipat ang eksena sa police station. Inililista ni Clara ang mga kasalanan niya. Pinapatulong pa si Attorney Marco na magdagdag. Napakamot ng ulo ang pulis, 30 taon na siya sa serbisyo, ngayon lang nakakita ng ganito. Ang danyo sa sasakyan ay mga ilang libong piso lang, pero pinilit ni Clara na dagdagan ng maraming zero ang tseke. Ilang segundo lang, nakatanggap ng bank notification ang lalaki, isang malaking halaga. Sabi ni Clara, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Sana makatulong yan sa'yo. Ito ang paraan niya para bigyan ng hustisya ang lalaki magaspang pero epektibo. Pagkatapos, tinawagan ni Manang Elena si Marco, tinanong ang opinyon niya sa nangyari. Kinabahan si Marco, iniisip na nasira na niya ang tsansa niya dahil nagdulot siya ng gastos sa kumpanya sa unang araw pa lang. Ngunit sa sorpresa niya, tinanggap siya ni Manang Elena at binigyan ng kontrata. Akala ni Marco ay kontratang mapagsamantala, pero nang makita niya ang sweldo na puro zero, agad siyang pumirma. Binigyan siya ni Manang Elena ng gamit sa trabaho, 3 misteryosong malita. Ang una ay puno ng cash na pambarya para sa maliliit na transaksyon. Ang pangalawa at pangatlo ay malalaking halaga ng cash para sa mga emergency. Bukod pa rito, may sarili siyang kotse, condo unit, at mga mamahaling business suit. Samantala, si Clara, pagkaalis sa presinto, ay dumiretso sa ospital. Nakilala niya si Attorney Santos, ang abogado ni Lolo Rafael. Nalaman niyang lumalaban si Lolo Rafael para maipamana kay Clara ang Alcantara Group. Gusto nitong makuha agad ni Clara ang kontrol sa kumpanya. Binalaan din ng abogado si Clara na mag-ingat. Tumango si Clara. Kinabukasan, bumaba si Clara para mag-almusal gaya ng dati.
Bigla niyang nakita ang isang katulong na may tulak-tulak na maliit na cart. Ano yan? Tanong ni Clara. Ah, pagkain po ni Prinsipe. Prinsipe. Nagtatakang sumunod si Clara. Nakita niya ang isang goldfish na tila hari sa isang magarbong aquarium. Hindi basta-basta ang isdang ito ang alaga ni Senyora Victoria. Binuksan ng katulong ang takip ng pagkain, isang napakasaganang almusal para sa isda. Maingat na kumuha ang isa pang katulong gamit ang tiyan at dahan-daang isinubo sa isda. Nang makita ito, nasuka si Clara. Agad siyang sinenyasan ng katulong na tumahimik. Senyorita, sensitibo po si Prinsipe, hinaan niyo lang po ang boses niyo. Hindi makapaniwala si Clara. Sa bahay na ito, mas importante pa ang isda kaysa tao. Sa malaking hapagkainan, 8 katulong ang nag-aayos ng 7 set ng kubyertos na pilak. Nang makaupo na ang pamilya, inihain na ang pagkain. Saka lang pumasok si Don Miguel. Muling tumayo ang lahat para bumati, maliban kay Clara na nakaupo lang at humihikab. Tiningnan niya ang simpleng almusal sa harap niya, sumimangot, at nagutos, gusto ko ng steak. Nagulat ang lahat. Nagkibit balikat si Clara, bakit kayo nagugulat? Hindi naman ako humihingi ng Prinsipe Sashimi. Narinig ni Senyora Victoria ang pang-aasar ni Clara kaya nag-init ang ulo, padabog niyang ibinagsak ang tinidor. Ang tensyonadong hapunan ay lalo pang bumigat. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Don Miguel si Clara sa kanyang opisina para alamin ang saloobin nito sa Alcantara Group. Kahit sinabi ni Clara na wala siyang interes sa pagpapatakbo ng kumpanya, hindi naniwala sina Don Miguel, Antonio, Eduardo, at Senyora Victoria. Binigyan siya ng 2 pagpipilian, una, magpakasal sa isang arranged marriage, o pangalawa, sumakay ng eroplano pabalik ng Amerika agad-agad. Alam ni Clara na plano ito ng ama para kontrolin siya, pero wala siyang nagawa kundi pumayag na lang sa kasal. Pagkatapos, inalam niya ang pagkatao ng lalaking ipapakasal sa kanya. Si David Vargas Jr., pala ito, anak ni Fiscal David Vargas Sr., malinaw pa sa alaala ni Clara. 15 taon na ang nakalipas, si Vargas Sr., ang humawak sa kaso ng kanyang ina at basta na lang itong ibinasura sa hindi malamang dahilan. Kinabukasan, nagkita sila sa isang mamahaling restaurant sa The Fort. Kagaya ng inaasahan, hindi pinalampas ni Clara ang pagkakataon na ipahiya si David Jr. sa harap mismo nito. Inasar niya itong, palakang gustong maging prinsipe, na gustong dumaikit sa mga Alcantara para umangat sa buhay. Namula sa galit si David Jr. Pero hindi pa tapos si Clara, ang future fiscal natin, mukhang hindi nahihiyang maging kept-man ng mayamang pamilya, ano? Mana-mana lang talaga. Oo. Ikaw ang sinasabi ko. Mukhang wala kang alam sa tunay na trabaho ng isang paiskal, no? Hindi nagtagal, gumanti si David Jr. Nang dumalaw si Clara sa puntod, o memorial, ng kanyang ina at paalis na sana, biglang dumating ang mga ahente mula sa prosecutor's office. Pilit na hinalughog ang bag ni Clara at, nakakita, ng isang maliit na pakete ng puting pulbos. Dinala si Clara sa opisina. Doon, hinarap siya ni David Jr. Ang kondisyon, humingi lang ng tawad si Clara, palalampasin na niya ang lahat. Kung hindi, hindi lang siya makukulong pansamantala, haharap pa siya sa mahabang sentensya sa kasong drug possession. Sa harap ng pananakot, hindi natinag si Clara. Sa halip, mukhang na-excite pa siya, kulungan. Interesting. Medyo inaabangan ko nga yan. Teka, narinig ko, tinakat mo raw na iimbestigahan ang Alcantara Group. Hindi naman siguro dahil lang sa simpleng sorry ko, di ba? At saka, huwag ka masyadong ambisyoso. Wala ka sa level para galawin ang Alcantara Group. Sa totoo lang, ang tulad mo, walang ganyang kalaking bayag. Nasaktan ang ego ni David Jr., kaya agad niyang iniutos na imbestigahan ang Alcantara Group eksakto sa gusto ni Clara. Kahit biglaan, mabilis kumilos si Manang Elena. Gumamit siya ng ibang
Payne, maaaring malaking deal o paborableng impormasyon, para pakalmayan sina David Jr. at ang ama nito. Hindi lang niya naiwasan ang panganib sa kumpanya, sinigurado pa niyang mananatili si Clara sa kulungan. Lumipat ang eksena sa loob ng kulungan. Pumasok si Clara sa masikip na selda, tinitingnan ang tatlong kasama. Frank kanyang sinabi, simula ngayon, ako ang masusunod dito. Kaya kayong tatlo, umayos kayo. Isang matabang preso, si Ate Mataba, ang unang kumontra, sinundan ng dalawa pa. Dahil doon, nagpakitang gilas si Clara gamit ang kanyang prison-style lion's roar. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa pasilyo. Nang dumating ang mga gwardya at nakitang si Clara Alcantara yun, umiling na lang sila at umalis ayaw madamay. Ganoon kadali naging bagong Jeff, si Clara sa selda. Nakita ni Clara ang pagkain halos tubig na sabaw at ilang piraso ng kabute. Sumimangot siya, ibinaba ang kutsara, tumayo, at kinalampag ng malakas ang rehas. Maya-maya lang, dumating ang mas masarap na pagkain pizza, Jollibee Chicken Joy, lechon kawali, at may lechon de leche pa. Hindi naging madamo si Clara. Ibinahagi niya ang manok at lechon sa tatlong preso na ngayon ay bilog na bilog ang mga mata. Pagkatapos kumain, oras na para sa trabaho. Habang nagbabanat ng buto ang iba, si Clara ay nakaupo lang at nagpapahinga. Isa sa mga babae, yung medyo naparami ng kain kanina, ay nakaramdam ng sama ng timpla at gustong magpahinga. Bigla siyang nilapitan ng isa pang preso na mukhang siga at sinipa. Nakita ito ni Clara at hindi napigilan ang sarili. Lumapit siya at sinipa ng malakas sa hita ang nambuli, napahiga ito sa sakit. Nang akmang lalaban pa, sinunggaban ni Clara ang leeg nito at pinilit humingi ng tawad. Huwag na huwag mong gagalawin ang tao ko, babala ni Clara. Nagkunwaring sumang-ayon ang siga, pero nang tumalikod si Clara, sinipa siya nito sa likod. Nagalit si Clara. Pinagsusuntok ito, sinabunutan, at ibinalibag sa rehas na bakal. Sakto namang dumating ang mga gwardya para umawat. Sa labas, nakahanap si Marco Reyes ng mahalagang ebidensya na nagpapatunay na si Clara ay na-frame up lang. Kinausap niya si David Jr., at binigyan ng ultimatum, palayain si Clara agad, kundi isisiwalat niya ang ebidensya at sisirain ang imahe ng perpektong paiskal na inaalagaan ng pamilyang Vargas. Walang nagawa si David Jr., kundi pumayag. Sa araw ng paglaya ni Clara, may sorpresa siya para kay Marco. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marco pagbukas ng pinto ng kotse. Sa Peninsula Manila. Bilisan mo, nagmamadali ako. Kahit hindi nakainom, parang lasing magmaneho si Clara sa EDSA, halos sumabit sa ibang sasakyan. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng hotel. Nagmamadaling pumasok si Clara, sumenya sa manager, at mabilis na nakakuha ng room card. Pagkatapos maligo ng mabuti, halos maging basurahan na raw siya dahil hindi nakaligo ng maayos sa kulungan, bumalik na ang dating posture ni Clara. Nalaman na ni Manang Elena na nakalaya na si Clara. Agad siyang pumunta kay Don Miguel. Don Miguel, kayo po ang may pinakamalaking share ngayon. Para maiwasan ang gulo, iminumungkahi ko na sa ika-16 na anibersaryo ng pagkamatay ng yumaong senyora, ina ni Clara, habang naroon ang mga kaibigan at kamag-anak, formal ninyong i-anunsyo ang inyong posisyon sa grupo. Sumang-ayon si Don Miguel. Ang misa para sa anibersaryo ay ginanap sa San Sebastian Church. Lahat ay formal na nakadamit, maliban kay Clara na casual lang. Hinayla siya ni Don Miguel sa isang tabi. Nandito ang mga kamag-anak at mahahalagang tao ngayon, umayos ka naman. Pagkatapos ng misa, may salo-salo sa mansyon. Nang akmang isasagawa na ni Don Miguel ang plano ni Manang Elena, may hindi inaasahang nangyari. Sa pagtataka ng lahat, itinulak ni Manang Elena at mga nurse si Lolo Rafael na naka-wheelchair papasok sa sala. Natulala si Don Miguel nang makita ang ama, na akala niya'y malubha pa. Agad namang inanunsyo ni Attorney Santos ang pinakabagong last will and testament,
Ako, si Rafael Alcantara, nasa tamang pag-iisip, ay nagsasaad, ang lahat ng aking ari-arian, shares sa Alcantara Group, at real estate properties ay ipinamamana ko sa aking nag-iisang apo, si Clara Alcantara. Sakaling ang aking apo na si Clara Alcantara ay maaksidente o pumanaw bago matanggap ang mana, ang lahat ng nabanggit na ari-arian ay i-donate sa mga piling charity organization sa Pilipinas. Napakagaling ng plano ni Lolo Rafael. Nasira ang lahat ng balak ni na Don Miguel at Manang Elena. Walang nang ahas kumilos. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit nasa panig ni Clara ang testamento ni Lolo, malaki pa rin ang hawak na shares ni Don Miguel. Kailangan pa ring dumaan sa shareholders meeting para formal na makuha ni Clara ang pamamahala. At bago mangyari yun, marami pang pwedeng mangyari. Mabilis na tinipon ni Manang Elena ang kanyang team sa isang secret meeting room para gumawa ng kontraplano. Inutusan niya ang legal team na maghanap ng kahit anong butas laban kay Clara. Ang PR team, magpakalat ng chismis at hikayatin ang mga small shareholders na kumontra. Ang intelligence team, hanapin ang pinakamatinding kahinaan ni Clara. Lahat ay kumilos ng mabilis at palihim. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ilang araw, ginanap ang shareholders meeting sa Alcantara Group headquarters. Pero ang bida, si Clara Alcantara, ay wala pa. Habang naiinip na ang lahat, biglang kumalat ang breaking news sa mga news site at social media, mga litrato ni Clara Alcantara na pinapara ng pulis dahil sa hinalang lasing na nagmamaneho kagabi. Agad nagkagulo sa meeting room. Si Manang Elena ang may pakana ng lahat. Sa pag-iimbestiga kay Clara, nalaman niya ang isang napaka-interesanteng medical information. May rare condition si Clara na tinatawag na Otto-Brewery syndrome. Ang katawan niya ay nagko-convert ng carbohydrate sa alcohol, kaya pwedeng tumaas ang blood alcohol level niya kahit hindi siya umiinom. Inutusan ni Manang Elena ang katulong na lagyan ng high sugar syrup ang fruit juice na ininom ni Clara bago ito umalis ng bahay noong gabing iyon. Pagkatapos, nagbigay siya ng tip sa traffic police tungkol sa isang humaharurot na sasakyan. Eksakto sa plano, pinara si Clara, tumunog ang breathalyzer kahit iginigiit niyang hindi siya uminom. Humingi si Clara ng blood test, pero mabilis nang kumalat ang balita. Nang malaman ng mga shareholder ang tungkol sa pagkakahuli kay Clara dahil sa drunk driving, naging magulo ang meeting. Madaling na manipulate ng kampo ni Don Miguel ang sitwasyon. Sa huli, tinanggal si Clara sa listahan ng mga kandidato sa board, at si Don Miguel ang naging bagong chairman at CEO. Nang malaman ito ni Lolo Rafael, huli na ang lahat. Pero hindi sumuko si Lolo. Kinausap niya si Don Miguel, pinagbibitiw ito sa pwesto. Ngumisi lang si Don Miguel, "Father, desisyon po ito ng shareholders meeting. Hindi ko sila pwedeng suwayin. Kung patuloy kayong makikialam, baka makalimutan ko ang pagiging mag-ama natin. Tandaan nyo, sa ngayon, bahay ko pa rin ito." Galit na galit si Lolo Rafael sa narinig pero wala siyang magawa. Kinausap ni Don Miguel si Manang Elena. Malamig na sinabi ni Manang Elena, ang tanging paraan para umalis ang isang sugarol sa lamesa ay kunin ang lahat ng natitira niyang chips. Naintindihan ni Don Miguel, tama ka, pagkakasakit at katandaan, normal lang yan sa bawat pamilya. Tumango si Manang Elena at tahimik na umalis. Nang gabing iyon, nagpatawag si Lolo Rafael ng emergency shareholders meeting sa bahay, sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Ngunit habang iniisip niyang may pag-asa pa, may panganib na palihim na dumarating. Ang pinagkakatiwalaang katulong, na nabili na ni Manang Elena, ay lihim na naglagay ng kaunting almond powder sa sopas ni Lolo. Hindi ito delikado sa ordinaryong tao, pero sa matandang may sakit sa puso tulad ni Lolo, bigla nitong mapapataas ang pressure sa puso. Pagkatapos noon, tumawag si Manang Elena sa landline malapit kay Lolo. Hindi alam kung ano ang narinig ni Lolo, ngunit bigla na lang siyang napaungol at bumagsak, inatake sa puso. Pagkatapos ng lahat,
Nagkunwaring nagluluksa si Don Miguel at gustong magkaroon ng grandeng libing para sa ama. Pero pinigilan siya ni Manang Elena. Don Miguel, kaluluklok nyo lang. Kung ipapaalam agad ang pagkamatay ni Lolo, maapektuhan ang stock price ng grupo. Mas mabuting tahimik at pribadong family burial na lang. Para mapanatili ang posisyon, madaling pumayag si Don Miguel. At iyon ang libing ni Rafael Alcantara, ang founder ng makapangyarihang Alcantara Group, ginanap sa isang maliit na kwartong wala pang 20 square meters, minadali at simple. Wala na ang proteksyon ni Lolo, ano na ang gagawin ni Clara? Sa isang marangyang party sa mansyon ng Alcantara, isang batang pianista ang nagtitiis para kumita ng 5 na milyong piso. Pinatayo siya ni Senyora Victoria sa isang tray ng yelo habang tumutugtog. Namumula na ang mga paa ng babae sa lamig pero pilit pa rin niyang tinutugtog ang pyesa. Ang magandang tunog ng piano ay kabaligtaran ng kalupitan ng nag-utos. Si Senyora Victoria ay relax na umiinom ng alak habang pinapanood ang kanyang art performance. Sakto namang pumasok si Clara. Nanlaki ang mata niya nang makita ang paa ng babae na nakalubog sa yelo. Agad siyang tumakbo palapit. Sumigaw, anong ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Umalis ka. Agad tumigil ang pianista at bumaba. Habang chine-check ni Clara ang namamanhid na paa ng babae, malamig na sinabi ni Senyora Victoria na dahil hindi natapos ang tugtog, hindi siya babayaran, at pinalayas ito. Tiningnan ng pianista si Clara nang may halong sisi at pagkadismaya, saka pa ika-ikang umalis. Hinarap ni Senyora Victoria si Clara, panira ka. Dahil sa'yo, nawalan ng 5 milyon yung bata. Ano bang alam mo sa art? Sumabog sa galit si Clara, hindi yan art. Torture yan. Paano mo nagagawa ang ganyang kasamaan? Ay oo nga pala, hindi ka tao. Natigilan si Senyora Victoria, akmang tatalikod. Magkano ba ang kailangan ko para umalis ka dito? 5 milyon. 10 na milyong piso. Sigaw ni Clara. Nagdilim ang paningin ni Senyora Victoria, bumalik, at sinampal si Clara ng malakas. Nang akmang sasampalin ulit, nahawakan ni Clara ang kamay niya at malakas na itinulak, napaupo si Senyora Victoria sa sahig. Napahiyaw ito na parang leon na nawalan ng anak. Narinig ni Don Miguel ang sigaw at tumakbo palapit. Nang makita ang asawa, mas lalong umarte si Senyora Victoria, umiiyak, hindi ko na kaya. Nakita ni Don Miguel ang eksena, inutusan ang mga gwardya na ilayo si Clara, at pinilit itong humingi ng tawad sa madrasta. Hindi ko siya ina, wala akong dapat ihingi ng tawad, matigas na sabi ni Clara. Sukdulan ang galit ni Don Miguel, sana hindi ka nalang ipinanganak. Natulala si Clara, hindi makapaniwala sa narinig mula sa sariling ama. Masakit at puno ng galit. Tumalikod siya at umalis. Iniisip ang namayapang si Lolo, ang kaawa-awang ina, nagpasya siyang may kailangang gawin. Kinabukasan, sapilitang dinala si Clara ni Don Miguel sa opisina. Inihagis niya sa mesa ang isang dokumento deed of transfer of shares, pinipilit siyang pirmahan at isuko ang lahat ng ibinigay ni Lolo Rafael. Galit na akmang pupunitan ni Clara ang dokumento. Ngunit isang salita mula kay Manang Elena ang nagpabalik sa kanya sa realidad, kung pipirma ka, baka pag-isipan naming muli ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo Rafael. Kumalam si Clara, tinitigan si Manang Elena, sabihin niyo sa akin ang totoo sa pagkamatay ni Lolo. Pagkatapos, pipirma ako. Siyempre, itinanggi ni Manang Elena ang lahat. Sinabi ni Clara na kailangan niyang mag-isip. Agad tumawag si Manang Elena ng gwardya sa labas, pinakuha ang cellphone ni Clara. Nasa loob nito ang recording ng usapan nila. Malamig na inihulog ni Manang Elena ang cellphone sa tasa ng mainit na kape. Nang makitang nabisto ang plano niyang pag-record, alam ni Clara na wala na siyang magagawa. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang dokumento. Bago umalis, kinuha niya ang chewing gum sa bibig at ibinato sa isang sulok. Hindi niya akalain na dahil lang sa itinapon niyang chewing gum, isang pangalawang libing, mas bongga pa sa state funeral, ang magaganap sa pamilyang Alcantara.
Nakaupo si Senyora Victoria sa tabi ng aquarium, humahagulgol. Si Prinsipe, ang paborito niyang goldfish, ay namatay matapos makain ang chewing gum ni Clara. Agad na na-activate ang team ni Manang Elena. Misyon, ihanda ang pinakamarangyang libing para kay Prinsipe. Kumusta ang listahan ng bisita para sa libing ni Prinsipe? Tanong ni Manang Elena. Manang, paano po si Director ng National Museum? Nasa abroad po siya, mahirap ayusin ang flight pabalik. Magpadala ng private jet para sunduin siya. Dapat nandoon din ang bagong DILG Secretary. Lahat dapat pinaka-the best. Opo, paano po ang pagkain? Ang chef ng Alcantara Group na ang bahala. Palitan. Palm ito kay Prinsipe. Dapat Mike Halen star-level chefs ang kukunin. Nagsimula ang opisyal na libing. Ang mga bisita ay pawang matataas na opisyal, mayayamang negosyante, at mga kilalang socialite ng Maynila. Nakapila sila ng maayos sa magkabilang gilid ng malaking swimming pool sa hardin. Sa harap, isang pari ang nagbibigay ng madamdaming eulogy para sa maningning na buhay ni Prinsipe. Ang dahilan kung bakit nanatiling matatag ang Alcantara Group sa gitna ng mga krisis, basa ng pari, ay dahil si Prinsipe ay tapat na nagbabantay. Sa gitna ng saya at lungkot, pag-iisa at sakit, si Prinsipe ay tahimik na nagmamasid sa tabi. Sa isang tabi, bumulong si Marco kay Attorney Santos. Confident ka ba na mas sikat ka kay Prinsipe? Siguro hindi, sagot ni Attorney Santos. Ang libing ko, siguradong walang pupuntang mga sekretary ng gobyerno. Nasa balkonahe si Clara, pinapanood ang buong kabalbalan sa ibaba. Hindi niya maiwasang isipin ang minadali at kaawa-awang libing ni Lolo Rafael. Tapos ito, isang goldfish, binibigyan ng ganito kabonggang libing. Kumukulo ang dugo niya. Nagpasya siyang may gagawin. Sa ibaba, tapos na ang eulogy ng pari. Isa-isang lumapit ang mga bisita at naghulog ng puting bulaklak sa pool bilang palm kay Prinsipe. Sakto namang lumabas si Clara. Nakasuot siya ng napakatingkad na pulang bestida, kumpiyansang naglakad pababa sa gitna ng mga nagtatakang bisita. Dumiretso siya sa gilid ng pool, kaharap ang kabaong ni Prinsipe. Sa harap ng lahat, nagbigay siya ng huling palm, Prinsipe. Inihulog niya ang pulang rosas sa tubig, lumikha ng pulang alon sa gitna ng mga puting bulaklak. Pagkatapos, tumalikod siya at mayabang na umalis, iniwan ang mga socialite na tulala. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, hindi kinalimutang itaas ang dalawang kamay at pumalakpak ng walang tigil na parang pinupuri ang isang katawa-tawang palabas. Ang palakpak ay umalingaw-ngaw, puno ng sarkasmo, tila pinagtatawanan ang kabalbalan ng marangyang libing na iyon. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga socialite na iyon, ang may kagagawan ng biglaang pagkamatay ni Prinsipe at nagpuwersa sa kanilang umarte sa palabas na ito, ay si Clara din mismo. Matapos malaman ang masakit na katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Lolo Rafael sa pamamagitan ng voice recorder, na nakuha niyang muli bago masira ang telepono o gumamit ng ibang recorder, nag-alab ang galit sa puso ni Clara. Ang pagtapon ng chewing gum sa aquarium ay hindi lang basta bugso ng damdamin, kundi ang unang bala sa kanyang plano ng paghihiganti. Ito ang naging tuldok sa makulay na buhay ng paboritong goldfish. Pagbalik sa kwarto, kinuha ni Clara ang voice recorder na nakatago sa dibdib, pinatugtog muli ang masakit na usapan. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Isinumpa niya sa harap ng larawan ni Lolo at alaala ng ina, pagbabayaran niya ng mahal ang mga nagdulot sa kanila ng pagdurusa. Samantala, si Don Miguel, matapos ang pagkabigla sa pagkamatay ng ama at ang komedya ng libing ng isda, ay nagsimulang patatagin ang kapangyarihan. Tinawag niya si Eduardo, ang pangalawang anak. Eduardo, sabi niya, matigas ang boses, maghanda ka. Ikaw ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Group. Kinabukasan, kinausap ni Don Miguel si Manang Elena, pinag-usapan ang detalyadong plano para masigurong si Eduardo ang magiging kapalit niya.
Kahit sinabi ni Manang Elena na maayos na inihahanda ang lahat ayon sa proseso, halatang nagmamadali si Don Miguel, pilit na minamadali ang lahat. Bakit po, Don Miguel? Tanong ni Manang Elena, may hindi mabakas ng ngiti sa labi. Ganoon ba ako kay-takot sa tingin ninyo? Agad niyang naintindihan ang pagkaapurado at marahil pati ang takot ni Don Miguel. Ganoon pa man, buong lakas pa ring isinagawa ni Manang Elena ang utos. Dahil ang katapatan niya ay hindi para sa pamilyang Alcantara, kundi para mismo sa Alcantara Group. Ito ang kanyang paniniwala, pangarap, at ambisyon. Anumang makabubuti sa grupo, gagawin niya, kahit anong paraan pa. Ngunit, nagkaroon ng aberya sa plano. Nagulat ang pinuno ng legal team, Manang, napakahirap at matagal na proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas na basta na lang alisin ang karapatan sa mana ng ibang miyembro. Ang inheritance tax pa lang, kung hindi maayos ang paghawak, ay maaaring umabot ng bilyon-bilyong piso. Pinakamahalaga, napakakomplikado ng kasalukuyang internal shareholding structure ng pamilya. Pagkarinig nito, malamig na nagpasya si Manang Elena, kung ganoon, kailangang linisin muna ang basura, sa loob ng bahay. Unahin ang pag-neutralize sa mga potensyal na banta mula sa ibang may karapatan sa mana. At lahat ng madidilim na planong ito, bawat hakbang, ay palihim na ipinarating ng traidor na si Marco Reyes kay Clara. Ang top team ni Manang Elena, laging panalo, napangisi si Clara habang pinakikinggan ang ulat ni Marco, oras na para matikman nila ang kabiguan. Sinimulan ni Clara ang kanyang kontraplano. Una, pinuntahan niya si Bianca. Bianca, diretsahang sabi ni Clara, malapit nang dumating ang team ni Manang Elena. Ang pakay nila, kunin ang shares ni Mateo, tapos sisipain kayong mag-ina palabas ng Alcantara Mansion. Tandaan mo, kahit anong ialok nila, huwag kang pipirma agad. May ipinahiwatig pa si Clara na mas malaking plano. Tulad ng inaasahan, dumating agad ang pinuno ng legal team ni Manang Elena kay Bianca. Inalok ito ng isang malaking lupain sa probinsya kapalit ng lahat ng shares na nakapangalan kay Mateo, na bigay ni Don Miguel. Si Bianca, naaalala ang bilin ni Clara at dahil na rin sa likas na kasakiman, ay agad tumanggi. Lupa, hindi ko kailangan. Gusto nyo ng shares ng anak ko. 30% ng capital stock ng Alcantara Group, walang labis walang kulang. Agad na nabigo ang negosasyon. Sumunod, kinausap ni Clara ang pangalawang hipag, ang asawa ni Eduardo. Sa ilang matalinong tanong, nalaman ni Clara na palabas lang ang kanilang kasal. Matagal na silang hiwalay sa kama, walang pagmamahal, at matagal nang gustong makipaghiwalay ng hipag para sa kalayaan. Ate, bulong ni Clara, kung gusto mong makipaghiwalay at magkaroon ng malaking pera para magsimula ulit, hintayin mong maging opisyal na tagapagmana si Eduardo. Mas mataas ang magiging halaga mo noon. Noong una ay naguluhan ang hipag. Ngunit ilang araw pagkatapos, nang dumating si attorney yun, ipinapalagay na pangalan ng legal head, dala ang divorce papers at maliit na settlement offer, naalala niya ang sinabi ni Clara. Matigas siyang tumangging pumirma, nagkunwari pang napakasaya niya sa piling ni Eduardo. Sumakit ang ulo ni attorney yun, ang planong 70% siguradong tagumpay ay biglang bumagsak. Pagkatapos, pinuntahan ni Clara ang Kuya Antonio niya. Kuya, sabi niya, puno ng panghihikayat, bilang panganay, ikaw dapat ang tagapagmana. Bakit ka pumapayag na mapunta kay Eduardo ang pwesto? Dapat ipaglaban mo ang para sayo. Kumuha ka lang ng magaling na abogado, posible ang lahat. Si Antonio, na laging kulang sa kumpiyansa at uhaw sa pagkilala, ay nagniningning ang mga mata, talagang naantig. Nang dumating si attorney yun kay Antonio dala ang konsolasyon na pera para isuko niya ang karapatan sa mana. Hindi lang ito tinanggihan ni Antonio, sinubukan pa niyang tanggayin ang perang dala niyon. Nang matanggap ni Manang Elena ang ulat na lahat ng plano ay bigo, nagalit siya. Agad niyang naisip si Clara. Sakto namang pumasok si Antonio sa opisina ni Manang Elena,
mayabang na may kasamang abogado. Manang Elena, ay demanda kita. Lalabanan kita, sabi niya. Kalmado lang na kinuha ni Manang Elena ang telepono, tumawag sandali. Maya-maya lang, namumutla ang abogado ni Antonio, humingi ng paumanhin, at mabilis na umalis. Natulala si Antonio, walang nagawa kundi sumuko. Sige na nga, sabi niya, bigyan mo man lang ako ng black card. Yung unlimited ha. Bahagyang tumango si Manang Elena. Tuwang-tuwa si Antonio, nakalimutan na ang demanda, masayang umalis. Nang makitang nagiging mahirap ang lahat dahil sa pakikialam ni Clara, nagpasya si Manang Elena na personal ng kumilos. Una, binalikan niya si Bianca. Ngayon, hindi na alok ang dala niya kundi pananakot, mga ebidensya ng mga nagdaang cosmetic procedures ni Bianca, isang sikretong pilit niyang itinatago. Pirmahan mo ang transfer ng shares ni Mateo, utos ni Manang Elena, kung hindi, bukas, buong Pilipinas malalaman ang tunay mong itsura. Pero palaban si Bianca, ngumisi siya, tinatakot mo ba ako, Manang? Kung malaman man yan, matutuwa kaya ang ama ni Mateo, si Don Miguel Alcantara. Siguradong hindi niya palalampasin ang sino mang magpapahiya sa kanya. Nagngit-ngit sa galit si Manang Elena. Agad niyang tinawagan ang PR head. Ilabas lahat ng baho ni Bianca. Pati na yung may anak siyang mahigit 10 taon na. Sumabog ang balita, naging top trending sa lahat ng news sites. Sinamantala ni Manang Elena ang pagkakataon. Inutusan ang PR head na i-frame up na ang ama ng bata ay ibang sikat na aktor na nakatrabaho ni Bianca. Ang layunin, sirain ang kredibilidad ni Bianca at makuha ang shares ni Mateo sa mas legal na paraan, marahil sa korte o sa pamamagitan ng pressure. Galit na sinugod ni Bianca si Manang Elena. Magpapapreskan ako. Sasabihin ko sa buong mundo na si Don Miguel ang ama ni Mateo. Ngunit handa na si Manang Elena. Naglabas siya ng pekeng DNA test result, nagpapatunay na hindi si Don Miguel ang ama. Peke yan, sigaw ni Bianca. Malamig na tumawa si Manang Elena, subukan mong banggitin ang pangalan ni Don Miguel. Kakasuhan kita ng libel at ipapakulong agad. Doon na natakot si Bianca. Napaupo siya sa sahig, napasabunot sa sarili, sumisigaw sa galit. Sa huli, sa desperasyon, lumapit siya at niyakap ang binti ni Manang Elena, umiiyak na nagmamakaawa, Manang, parang awa niyo na. Patawarin niyo na kami. Hayaan niyo kaming mamuhay ng tahimik. Malamig na itinaboy ni Manang Elena ang paa, huli na ang lahat, Bianca. Sa hapunan ng gabing iyon, malamig na sinabi ni Don Miguel kay Mateo, Mateo, pumili ka na ng bansa kung saan mo gustong mag-aral. Europe o Amerika. Natigilan si Mateo, pero Lolo Miguel, ayoko pong umalis. Nagmamakaawa siyang tumingin sa ama. Nakita ni Clara ang kaawa-awang kapatid sa ama, naalala ang sarili niyang karanasan. Hindi niya napigilan, binalingan si Don Miguel, ang tapang, mo naman, father. Duwag na hindi kayang harapin ang sariling kalat. Anak mo pa rin naman si Mateo, di ba? Paano mo nagagawang maging ganito katigas? Walang emosyong sumagot si Don Miguel, masarap ang pagkakaluto ng steak ngayon. Nagpatuloy si Clara sa pang-aasar, konserbatibo. Makaluma. Hindi na nakatiis si Don Miguel, hinampas ang mesa at tumayo. Agad ding tumayo si Clara. Para saan ka ba nabubuhay? Sigaw ni Clara. Nababuhay ako para sa Alcantara Group, sigaw pabalik ni Don Miguel. Mapaklang ngumiti si Clara. Natapos ang hapunan sa pinakamasamang paraan. Akala ni Manang Elena ay tapos na ang isyo kina Bianca at Mateo. Ngunit biglang gumawa ng hakbang si Clara na hindi inaasahan. Nag-leak siya ng impormasyon sa ilang piling reporter, na inayos ni Marco, ang tunay na ama ni Mateo, anak ng aktres na si Bianca, ay ang aking ama, si Don Miguel Alcantara. Kasalanan nilang dalawa ito, bakit si Bianca lang ang dapat magdusa? Ang balitang ito, kahit sa ilang maliliit na news outlet lang lumabas, ay sapat na para mataranta si Manang Elena.
Agad niyang inutusan ang mga tauhan na kontakin lahat ng major media outlets para pigilan ang pagkalat ng balita, at maghanda ng press conference kinabukasan para itama ang impormasyon. Kinabukasan, sa harap ng maraming reporter, lumabas si Antonio Alcantara, ang panganay na anak. Buong tapang niyang inanunsyo, "Ako, si Antonio Alcantara, ang tunay na ama ni Mateo." Isa na namang obra maestra ni Manang Elena. Nakipagkasundo siya kay Antonio, aakuin nito ang pagiging ama ni Mateo para pagtakpan si Don Miguel, kapalit ng 30% shares ng Alcantara Group, ang dating kasunduan na binawi ay muling binuhay o binago. Natulala si Mateo habang nanonood ng balita sa TV. Tumakbo siya kay Don Miguel, "Lolo Miguel, sino po ba talaga ang tatay ko?" Nalito si Don Miguel, na ngayon ay opisyal ng lolo, syempre si Kuya Antonio mo. Pati si Clara ay hindi maiwasang magtanong sa sarili, tunay nga ba siyang anak ni Don Miguel? O lahat ba ito ay isang malaking palabas lamang? Sa kabilang banda, tila umaayon ang lahat sa plano ni Manang Elena. Ang isyu kay Bianca at Mateo ay pansamantalang naayos. Ang isyu sa pangalawang hipag ay tapos na rin, pumayag ng makipaghiwalay kapalit ng malaking settlement gamit ang pruweba ng pagiging birhen. Ngayon, ang pinakamahirap na lang na problema, ang batas sa mana at ang pagkumbinsi, pagsusuhol sa ibang shareholders, miyembro ng pamilya. Dito na pumasok si Marco Reyes, na nagpapanggap pa rin. Ipinresenta niya kay Manang Elena ang resulta ng kanyang investigasyon analysis ng bawat miyembro ng pamilya at key shareholders, ang kanilang kahinaan, at ang kanilang presyo. Gabi, inimbitahan ni Don Miguel ang mga taong ito, mga tiyuhin, pinsan na may shares, sa isang piging sa mansyon. Ginamit ni Manang Elena ang taktikang stick and carrot. Una, nagparamdam ng banta gamit ang mga sikretong alam niya, galing kay Marco. Pagkatapos, binigyan ang bawat isa ng mamahaling sasakyan o ibang regalo bilang pampadulas. Sa huli, nagtagumpay siya, pumayag silang lahat na isuko ang karapatan o suportahan si Eduardo bilang tagapagmana sa halagang hindi aabot ng 10 na bilyong piso, simbolikong numero na mas mura kaysa buwis, nakatipid ng trilyon-trilyong piso kumpara sa pagsunod sa komplikadong batas sa mana. Napakasaya ni Don Miguel sa resulta, nagpasya siyang magdaos ng celebratory dinner. Sakto nang magtataas na sila ng baso para mag-toast, pumasok si Clara, may dalang sorpresang bisita. "Magandang gabi sa inyong lahat," malamyos na sabi ni Clara, "dala ko ang pinakabagong miyembro ng ating pamilya." Itinuro niya ang babaeng katabi niya, isang estranghera, bata at maganda. "Ipinakikilala ko sa inyo, ang ikatlong ina. Have a blessed evening everyone." Sumiklab ang galit ni Senyora Victoria. Napakamot ng ulo si Eduardo habang tinitingnan ng dating asawa, pangalawang hipag, na mukhang natutuwa. Tulala si Antonio, si Mateo, masaya at curious. Pagkatapos, dinala ni Don Miguel ang bagong babae, tawagin natin siyang Nana 2, para iba kay Bianca, sa opisina, inaalok ng malaking pera para umalis. Ngunit agad itong lumuhad, nagdrama, umiyak tungkol sa malalim nilang pag-iibigan at sa dinadalang anak, o ibang dahilan. Sa huli, walang nagawa si Don Miguel kundi pumayag na manatili ito. Masayang-masaya si Nana 2, lumabas ng opisina, at tinawag si Senyora Victoria na, "Ate." Lalo pang nag-init ang ulo ni Senyora Victoria. Pagkatapos, binigyan ni Clara si Nana 2 ng detalyadong schedule ni Senyora Victoria. "Welcome gift ko sa'yo sa pagpasok sa pamilya," sabi ni Clara na may makahulugang ngiti. Agad na intindihan ni Nana 2. Kinaumagahan, nakaabang na si Nana 2 sa labas ng kwarto ni Don Miguel. Nagulat si Senyora Victoria. "Anong ginagawa mo dito?" Casual na sumagot si Nana 2, "May kanya-kanya na tayong kwarto. Ate, huwag ka nang masyadong pakialamera." Halos himatayin si Senyora Victoria. Sakto namang lumabas si Don Miguel. Agad nagsumbong si Senyora Victoria. Walang reaksyon si Don Miguel,
basta na lang umalis papuntang trabaho. Lahat ng ito ay pinapanood ni Clara mula sa malayo. Pero simula pa lang ito. Sa almusal, dumating si Nana Tu na nakasuot ng napaka-sexy na pulang bestida. Sinite siya ni Senyora Victoria sa pagiging masyadong agaw pansin. Hindi nagpatalo si Nana Tu, inasar si Senyora Victoria na naiinggit lang sa katawan niya. Hindi na nakatiis si Senyora Victoria, tumingin sa asawa para humingi ng tulong. Mabilis na nag-iba ng usapan si Don Miguel, ang sarap ng almusal ngayon. Dito na nagsimulang umarte si Nana Tu na parang maamong tupa, sinabing paborito ni Don Miguel ang traditional Filipino food, at bukas siya mismo ang maghahanda ng sinigang at adobo para dito. Masayang tumango si Don Miguel. Ang simpleng eksenang iyon ay sapat na para mamula sa galit ang katabi niyang si Senyora Victoria. Pagkaalis ni Don Miguel, nang asar na naman si Nana Tu. Hindi na napigilan ni Senyora Victoria ang sarili, kinuha ang baso ng tubig at ibinuhos sa ulo ni Nana Tu. Ngunit imbes na magalit, tuwang-tuwa pa si Nana Tu. Mayabang na umalis si Senyora Victoria. Kalmadong hinawi ni Nana Tu ang basang buhok. Wala siyang pakialam, dahil lahat ay ayon sa plano nila ni Clara. Anibersaryo ng kasal ni na Senyora Victoria at Don Miguel. Habang masayang kumakanta si Senyora Victoria sa karaoke room, biglang pinatay ang musika. Paglingon niya, si Nana Tu pala ang may gawa. Galit na sinabi ni Senyora Victoria, tandaan mo, ako ang legal na asawa dito. Huwag kang masyadong mayabang. Ngumisi si Nana Tu, wala na akong ibang pag-aari kundi ang sarili ko. Ang taong nakayapak, hindi takot sa may sapatos, ate. Agad na inilabas ni Senyora Victoria ang marriage certificate nila. Nakikita mo to, kinikilala ako ng batas. Biglang nagalit si Nana Tu at sinampal si Senyora Victoria ng malakas. Ay, may lamok, sabi niya sabay pagpag ng kamay. Kailangan yata nating mag-spray ng insecticide dito. Tapos ay tumalikod. Lumabas si Clara mula sa anino. Stepmother, pamilyar ba ang eksenang ito? Tanong niya na may malamig na ngiti. Pinalayas siya ni Senyora Victoria. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Manang Elena sa mga ginagawa ni Clara at ng bago nitong kakampi. Inutusan niya ang mga tauhan na imbestigahang mabuti ang nakaraang relasyon ni na Antonio at Bianca. May kakaiba sa reaksyon ni Antonio nang unang dumating si Bianca sa bahay. Tulad ng hinala ni Manang Elena, nabunyag ang katotohanan. Noong hindi pa sikat si Bianca, sa tulong ng isang kaibigan, nakilala at nagkaroon sila ng relasyon ni Antonio. Ngunit nang malaman niyang si Antonio ay hindi paboritong anak at maliit ang tsansang magmana, iniwan niya ito. Sa huli, sa pamamagitan ng sipag at diskarte, at pagiging tuso, nakuha niya ang loob, at pera, ni Don Miguel. Agad ipinatawag ni Manang Elena sina Antonio at Bianca, inilatag ang mga ebidensya. Tinakat niya si Bianca na umalis ng Pilipinas agad, kundi isisiwalat ang sikreto. Kasabay nito, pinilit niyang isuko ni Antonio ang 30% shares na ipinangako sa kanya, dahil niloko niya ang buong pamilya. Walang nagawa si Antonio kundi pumayag. Nang malaman ni Clara ang nangyari kina Antonio at Bianca, napabuntong hininga na lang siya, ang pamilyang ito, talagang amazing. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Clara ang isang mas nakakagulat na sikreto tungkol sa pangalawang kapatid niyang si Eduardo. Si Eduardo Alcantara, nasa loob ng kanyang sikretong apartment. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang business suit, tinanggal ang mga butones ng kanyang polo. Tinitigan niya ang mga mag-agarang bestida at alahas sa kanyang lihim na walk-in closet, isang ngiti ng kasiyahan at kalungkutan ang gumuhit sa kanyang labi. Pumasok siya at sinimulang isuot ang mga paborito niyang alahas pambabae. Siya si Eduardo Alcantara, ang pangalawang anak ng makapangyarihang pamilya. Sa mata ng iba, siya ang perpektong asawa, ngayoy ex-wife, may, dating, maayos na pamilya. Sa mata ng magulang, siya ang mabait, maalalahanin, matalinong anak, ang pinakamagaling na kandidato para magmana.
Ngunit ang halos perpektong lalaking ito ay may itinatagong napakalaking sikreto. Inalis ang bahagi tungkol sa pagkuha ng shares gamit ang adultery photos para maiwasan ang kontradiksyon sa virginity proof plot. Ang dating hipag ni Clara, matapos makuha ang settlement, ay malungkot na nag-iimpake. Lumapit si Clara para makiramay. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng hipag ang isang mahalagang detalye, 6 na taon na kaming hiwalay sa kama ni Eduardo, Clara. Walang nangyari sa amin bilang mag-asawa. Nagulat si Clara at nakaramdam na may mali. Nagpasya siyang imbestigahan pa ang misteryosong kapatid. Kinabukasan, hinatid ni Clara ang dating hipag palabas ng mansyon. Ate, sabi ni Clara, huwag kang basta sisuko. Kahangalan yun. Sa pakikitungo sa mga walang hiyang tao tulad ng pamilyang ito, kailangan mong gumamit ng mas walang hiyang paraan. Tumango ang hipag, nagpasalamat kay Clara, at umalis na may bagong determinasyon. Ang eksena kung saan kinausap ng hipag si Manang Elena gamit ang virginity proof ay nangyari pagkatapos ng usapang ito. Matapos pumayag ni Manang Elena sa mga kondisyon ng hipag, nagsimula siyang magduda kay Eduardo. Bakit walang nangyari sa isang arranged marriage sa loob ng 6 na taon? Nagpaimbestiga siya at natuklasan ang sikretong apartment ni Eduardo. Hinarap ni Manang Elena si Eduardo. Eduardo, bakit ka nagsinungaling sa akin tungkol sa kasal mo? Nagpakita ng medical certificate ang ex-wife mo na birhen pa siya nang maghiwalay kayo. Akmang magpapaliwanag si Eduardo. Ano ang gusto mong malaman? Totoo ba, na mas gusto mo ang lalaki? Diretsong tanong ni Manang Elena. Habang natitigilan si Eduardo, inihagis ni Manang Elena sa mesa ang isang folder ng mga litrato mga kuhang larawan ni Eduardo na nakabihis babae, dumadalo sa mga pribadong pagtitipon. Hindi na nakapagsalita si Eduardo. Kasabay nito, si Clara, sa tulong ni Marco o sa sariling paraan, ay nakapasok din sa apartment ni Eduardo. Akala niya ay kerida lang ang itinatago nito. Ngunit ang natuklasan niya ay mas interesante pa, mga ebidensya ng lihim na buhay ni Eduardo. Kumuha ng litrato si Clara, naghahanda para sa tamang panahon ng pagbubunyag. At mabilis na dumating ang tamang panahon. Kaarawan ni Senyora Victoria, lahat ng socialite ay nagpadala ng bulaklak, regalo, at pagbati. Ngunit isang liham na walang pangalan ng nagpadala ang nakakuha ng atensyon. Kinuha ni Senyora Victoria ang liham. Nang makita ang laman mga litrato ni Eduardo na nakadrag nagbago ang kulay ng mukha niya, akmang itatago ito. Ngunit nakita na ni Don Miguel, kamenyas siya na ibigay ito sa kanya. Tiningnan ni Don Miguel ang mga litrato, noong una ay kalmado pa. Ipinakita niya ito sa iba, Antonio, Eduardo, Clara, Mateo, nagtatanong, ano to? Nakita ni Eduardo ang mga litrato, kinagat ang labi, namutla sa kaba. Sina Antonio at Clara naman ay nagkatinginan lang at ngumisi. Napansin ni Don Miguel ang kakaibang reaksyon ng lahat kaya tiningnan niyang muli ang mga litrato ng mas maigi. Nang makilala niya na ang nasa litrato ay ang perpekto niyang anak na lalaki, halos mabaliw siya. Tiningnan niya si Eduardo nang may pagdududa at pandidiri. Hindi nakaimik si Eduardo, yumuko lang. Biglang sinunggaban ni Don Miguel si Eduardo sa kwelyo, ano to? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Nalaman ni Eduardo na bistado na siya, kaya inamin na niya ang totoo. Siya rin ay isang kaawa-awang bata, hindi nabuhay para sa sarili, laging sumusunod sa ambisyon ng madrasta at kagustuhan ng ama. Pinilit siyang mang-abayo kahit ayaw niya, magpakatatag kahit sensitibo siya, para lang maging perpektong tagapagmana. Walang nagtanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Hindi na kinaya ni Don Miguel ang narinig. Galit niyang pinalaya si Eduardo, saka tinawag si Manang Elena sa library. Tanggalin mo sa mana si Eduardo, utos niya. Ngunit iba ang nasa isip ni Manang Elena. President, kalmado niyang sabi. Ang isang tagapamahalang walang emosyon at marunong magtago ng nararamdaman tulad ni Eduardo ay mas makakabuti pa nga sa grupo.
Nangangako akong hindi lalabas ang bagay na ito. Subalit si Don Miguel, dahil sa pagiging konserbatibo at nasaktang pride, ay hindi ito matanggap. Tinawag niya si Antonio. Antonio, sa iyo ko ipapamana ang Alcantara Group. Agad tumutol si Manang Elena, President, si Antonio ay padalos-dalos, kulang sa pag-iisip, at madaling masuhulan. Masyadong delikado kung ipagkakatiwala sa kanya ang grupo. Wala siyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon para sa libo-libong empleyado. Pero desidido na si Don Miguel. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang kumpanya sa panganay na walang kwenta kaysa sa pangalawang nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Determinado siyang alisin si Eduardo sa linya ng succession sa kahit anong paraan. Ang labanan para sa kapangyarihan sa pamilyang Alcantara ay pumasok na naman sa panibagong yugto na puno ng intriga at sorpresa. Sa huli, para sa kapakanan ng Alcantara Group, nagkaroon ng lihim na kasunduan sina Don Miguel at Manang Elena, buong suporta ang ibibigay ni Manang Elena kay Eduardo bilang tagapagmana, kapalit ng mas malawak na kapangyarihan niya sa loob ng kumpanya. Ngunit habang nag-uusap sila sa library, nagkataong dumaan si Antonio. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya narinig at nakita niya ang kanilang pinag-uusapan. Agad siyang tinawag ni Manang Elena paakyat. Mayabang na sinabi ni Antonio na siya ang pananggakwan ng ama, noong galit ito, kaya dapat siyang tulungan ni Manang Elena. Ngunit desidido na si Manang Elena kay Eduardo. Malamig niyang pinayuhan si Antonio na tanggapin na lang ang sitwasyon at magpasarap sa buhay. Paglabas ni Antonio, agad niyang tinawagan si Clara. Sa udyok ni Clara, sinugod ni Antonio si Don Miguel. Hindi lang niya sinabi ang plano ni Manang Elena na ipwesto si Eduardo, nagdagdag pa siya ng kwento para pagdudahan ni Don Miguel ang katapatan ng mayordoma. Father, delikado si Manang Elena, gusto niyang kontrolin ang buong grupo. Si Don Miguel, nalikas ng mapaghinala at nakakaramdam ng banta sa lumalaking kapangyarihan ni Manang Elena, ay madaling naniwala. Agad siyang nagpasya, patalsikin si Manang Elena. Isang veterana sa intriga tulad ni Manang Elena, ngayon ay hinaharap ang arrest warrant dahil sa mga gawa-gawang kaso, plano ni Don Miguel at Fiscal Vargas Sr. Nang dumating ang mga pulis sa mansyon, nanatiling kalmado si Manang Elena. Dahan-dahan siyang tumayo, lumingon kay Ricardo, maghanda ka sa lahat ng posibilidad. Pagkatapos ay kusang sumama sa mga pulis. Nang makita sa balita ang pagkakaaresto kay Manang Elena, nagulat at medyo natakot si Senyora Victoria, napatingin sa asawa. Si Don Miguel naman ay kalmado lang. Pinatawag niya si Ricardo, ngunit imbes na utosang iligtas si Manang Elena, sinabi niya, gusto kong bumuo ng bagong top team, tapat lang sa akin. Ikaw, Ricardo, gumawa ka ng plano. Nagulat si Ricardo sa biglaang pagbabago pero hindi umimik. Pagkaalis ni Ricardo, isang mapagkunwaring ngiti ang sumilay sa labi ni Don Miguel. Kasama pala sa plano niya ang pagpapakulong kay Manang Elena, isang palabas kasama si Fiscal Vargas Sr. para tanggalin ang pinakamalaking banta. Ngunit magtatagumpay ba sila? Pagbalik ni Ricardo sa dating top headquarters, hindi siya sumunod kay Don Miguel. Tinipon niya ang mga loyal kay Manang Elena at sinimulan ang plano para palayain ang kanilang amo. Ang katapatan nila ay para sa grupo, hindi kay Don Miguel. Sa interrogation room, kaharap ni Manang Elena si Fiscal Vargas Sr., binasa ni Vargas Sr. ang mga kaso, ngunit kalmadong itinanggi lahat ni Manang Elena. Sakto namang pumasok si Ricardo, nagpakilalang abogado ni Manang Elena, at humiling ng pribadong pag-uusap. Mabilis na iniulat ni Ricardo ang sitwasyon. Nakinig si Manang Elena at mabilis na nagbigay ng mga detalyadong utos. Tumango si Ricardo at umalis. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Fiscal Vargas Sr. mula sa mas mataas na opisyal, posibleng Justice Secretary na ginalaw ng kampo ni Manang Elena. Namutla si Vargas Sr., ngunit napilitang palayain si Manang Elena. Buong yabang na lumabas si Manang Elena sa kulungan.
Ang pagbabalik niya ang simula ng bangungot para sa mga nagtaksil sa kanya. Kinabukasan, kumalat sa buong media ang mga iskandalo tungkol sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ni Fiscal Vargas Sr., kagagawa ng team ni Manang Elena. Naging sentro siya ng batikos. Dahil sa matinding pressure, napilitan siyang mag-resign. Pero hindi pa sapat iyon para kay Manang Elena. Inutusan niyang isunod ang anak nitong si David Jr. Nabunyag ang mga ebidensya ng paggamit niya sa pwesto para gantihan si Clara at pagtakpan ang ibang ilegal na gawain. Dahil sa kahihiyan at nawasak na kinabukasan ng anak, nagpakamatay si Fiscal Vargas Sr. Nang malaman ang pagkamatay ni Vargas Sr., natakot ng husto si Don Miguel. Pinuntahan niya si Manang Elena. Nanginginig ang boses, "Manang, kailangan pa ba talagang si Eduardo ang magmana?" Malamig lang na tumango si Manang Elena. Akmang magsasalita pa si Don Miguel. Pinutol siya ni Manang Elena, "Nakaayos na ang lahat, President." Tumalikod ito, iniwan si Don Miguel na takot at walang magawa. Ano ang gagawin ni Don Miguel laban sa isang nakakatakot na babae? Bago pa siya makakilos, muling dumating si Manang Elena, dala ang isang mas malaking sikreto. Nalaman pala ni Manang Elena mula kay Imelda, ang dating kasambahay ni Lolo Rafael, ang isang nakakagulat na katotohanan, si Clara ay anak pala mismo ni Lolo Rafael. Pinuntahan niya si Don Miguel. Naisip niyo ba, na baka hindi niyo tunay na anak si Clara? Baka, kapatid niyo siya. Hindi naniwala si Don Miguel. Nababaliw ka na ba, Manang? Kalmadong naglabas ng mga ebidensya si Manang Elena, lumang diary, kwento ni Imelda. Nanghina si Don Miguel. Sa huli, inilabas ni Manang Elena ang DNA test result, peke man o totoo. Tiningnan ni Don Miguel ang resulta, naalala ang mga kakaibang kilos ng ama noon, naalala ang kindat nito bago mamatay. Sa sobrang gulat, hinimatay siya. Kasabay nito, si Imelda, sa utos ni Manang Elena, o sa sariling desisyon, ay pinuntahan si Clara at sinabi ang totoo. Nang malaman ni Clara ang kinamumuhian niyang ama ay hindi pala niya ama, at ang iginagalang niyang lolo ang tunay niyang ama, gumuho ang mundo niya. Hindi niya matanggap, tumakbo siya palabas. Naisip niya ang inang naghirap, umibig sa sarili nitong biyenan. Lalong tumindi ang kagustuhan niyang malaman ang buong katotohanan. Nang kumalma, tinanong niya si Marco, "Ano ang dapat kong gawin ngayon?" Pinaliwanag ni Marco, "Sa batas, ikaw ang legal na anak ni yumaong President Rafael Alcantara. Ikaw ang may karapatan sa mana niya. Kailangan mo lang mag-file ng claim bilang anak niya." Sakto namang dumating si Imelda, "Senyorita, nawawala po yung original na DNA test na itinago ni Lolo." Siguradong kinuha na ni Manang Elena. Naintindihan na ni Clara. Ang layunin ni Manang Elena sa pagbubunyag ay para malaman niya ang totoo pero wala siyang magawang pruweba. Pero hindi basta sisuko si Clara. Pinuntahan niya si Manang Elena sa top. Matapos ang matinding titigan at salitaan, formal na nagdeklara ng gyera si Clara. Sa hapunan, buong tapang na pumasok si Clara. Ibinagsak ang bag sa mesa, umupo sa headseat, at inanunsyo, para sa kaalaman ng lahat, ako, si Clara Alcantara, ay tunay na anak ni Lolo Rafael Alcantara. Baliw, sigaw ni Don Miguel. Lumabas si Imelda at kinumpirma, "Totoo po, si Senyorita Clara po ang anak ni yumaong President Rafael." Natulala ang lahat, napakagulo. Magkapatid naging magtiyuhin, tiyahin. Stepmother naging hipag. Pati scriptwriter ng teleserye, hindi ito kakayanin. Ngumisi si Clara, "Ayusin natin ang tawagan. Tutal, ako naman ang legal na tagapagmana ng Alcantara. Hindi ba, Ate Victoria? Ate, ex-wife ni Eduardo. At ikaw, Kuya Antonio." "Clara, tama na," sigaw ni Don Miguel. "Pamangkin kong Mateo," binalingan ni Clara ang bata, "bakit bastos ka? Hindi ka marunong gumalang sa tita mo. Matalino ka naman, masanay ka na sa bagong pwesto mo." Pagkatapos, kinausap nila si Manang Elena. Matapos makatanggap ng paliwanag,
pekeng DNA o ibang dahilan, iba-iba ang reaksyon. Tawang sarkastiko si Antonio. Tahimik na nakakatakot si Senyora Victoria. Nagtanong si Eduardo kung may paraan. Sinabi ni Manang Elena, huwag kayong mag-alala. Walang original na pruweba si Clara. Ang hawak ni Imelda, na-dispose ko na. Hindi maaapektuhan ang pag-upo ni Eduardo. Nakahinga ng maluwag si Eduardo. Mabilis na inayos ni Manang Elena ang paglipat ng shares ni Don Miguel kay Eduardo, para ito ang maging majority shareholder sa papel. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang shareholders meeting. Nahalal si Eduardo bilang bagong presidente. Sakto nang magtatapos, pumasok si Clara, kasama ang isang matandang babae at si Marco. Ipinakita ni Marco sa screen ang kopya ng isa pang DNA test result, nagpapatunay na si Clara nga ang anak ni Lolo Rafael. 30 taon pala ang nakalipas, nagpagawa si Lolo ng isa pang DNA test at ipinatago sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan, ang matanda, para gamitin kung kinakailangan. Nang malaman ang katotohanan, nagkagulo ulit ang meeting. Pero kulang pa rin ang shares ni Clara para manalo. Biglang tumayo ang matanda, bilang pagtupad sa habilin ni Rafael, inililipat ko ang lahat ng shares na ipinagkatiwala niya sa akin sa kanyang nag-iisang anak, si Clara Alcantara. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Si Clara na ang naging majority shareholder, hawak na niya ang kapangyarihan. Ano ang gagawin niyang paghihiganti? Kinaumagahan, maagang nasa dining hall si Clara. Nang kumpleto na ang natitirang pamilya, pumasok si Marco dala ang 2 kaso. Sa labas, sunod-sunod ang tunog ng sirena ng pulis, pinatawag lahat ni Clara. Una, si Senyora Victoria, inaresto dahil sa pang-aabuso. Sunod, si Eduardo, inaresto dahil sa insider trading at tax evasion. Natira si Antonio. Hindi siya nagpasalamat. Sabi niya, may regalo ako para sa inyo. Ito ang sagot na hinahanap mo, Clara. Itinuro niya ang isang kahon. Nasa loob ang isang lumang diary at confession letter. Ang pumatay pala sa ina ni Clara 15 taon na ang nakalipas, ay si Antonio. Dahil sa pressure mula kay Senyora Victoria na wala siyang kwenta, at marahil may pagtingin din sa ina ni Clara, kinausap niya ito, pinakihusapang iwan si Don Miguel, Lolo. Tinanggihan siya at marahil ininsulto. Nang sabihin ng ina ni Clara na isa siyang bigo, natama ng pride ni Antonio, ito rin ang laging sinasabi ni Senyora Victoria sa kanya. Nagdilim ang paningin niya, naitulak ang ina ni Clara. Tumama ang ulo nito at namatay. Nabuhay si Antonio sa guilt sa loob ng 15 taon. Sa huli, pinili niyang magpakamatay gamit ang sulat na ito. Si Manang Elena naman, matapos masentensyahan, marahil, ay sinubukang sirain ang ibang ebidensya. Ngunit hindi siya tumakas. Humarap siya sa korte. Maaaring ay adjust ang eksena sa korte. Inamin ni Manang Elena ang ilang kasalanan, financial crimes, pero may kondisyon, hindi dapat madamay ang Alcantara Group. Nahatulan siya ng ilang taong pagkakakulong. Dahil sa pag-amin ni Manang Elena at pagbagsak ng mga Vargas, napawalang sala ang ina ni Marco, kung may ganitong plot. Nag-imbita si Clara ng mga kakampi sa mansyon para mag-celebrate. Sa kulungan, natanggap ni Eduardo ang huling regalo mula kay Antonio, hindi napigil ang umiyak. Natanggap din ni Senyora Victoria ang painting na tinitingnan ng ina ni Clara bago mamatay, napahagulgol siya. Nagtapos ang kwento kay Clara na nakatayo sa balkonahe, nakatanaw sa hinaharap, handa ng pamunuan ang Alcantara Group at harapin ang mga bagong hamon.